Magandang araw at magandang gabi muli sa inyo lahat. Welcome po kayo sa ating Gospel Vlog. Sa oras nito, patuloy tayo sa ating aralin, sa ating pagsubaybay dito sa salita ng ating Diyos na kung saan patuloy nating tunghayan yung tinatawag nating word system. Yung tinatawag. Dito sa word system ayon sa unang Juan 2:16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. So, yun po yung word system na tinatawag. Sistema ng mundo. Sa English, John 2:16, for everything in the world, word system, the lust of the flesh, the lust of the eye, pride of life, comes not from the Father but from the world. So, hindi ito galing sa Diyos. Hindi ito galing sa ating Panginoong Jesucristo. So, maliwanag po yan na makikita po natin sa mga binasa natin ng mga talata na kung saan ito ay hindi sa ating Panginoong Jesucristo. At dito sa 1 John 2:16, ito sa wikang Tagalog sa ibang salin, ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mata, ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan dito ay yung tinatawag nating world system. At tulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo mula sa John 12:31, John 14:30, at sa John 16:11, na dito sinabi ng Panginoong Yesus na ruler of this world, the prince of this world, ay walang iba kundi, yun nga, si Satanas, si Lucifer, o yung tinatawag natin devil. Yan din ang sinabi ni Pablo, 2 Corinthians 4:4, na the God of this world blinded. So, yung Diyos ng salibutan. So, maliwanag po, tulad ng sinabi rito na hindi ito nanggaling sa Diyos Ama, so ito'y galing kay Satanas. So, the one who control this is Satan. Siya yung behind this. Kaya yung tinatawag nating kaharian ng kadiliman, saka yung word system ay isa lang po yun. Isa lang siya. No? At dito, nakita natin yung lust of the flesh, kung saan ito po, si Aphrodite po yan, Aphrodite. Ito yung God of sexual love, o yung tinatawag natin the God of beauty. So, yung lust of the flesh na ito, o yung pita ng laman, makikita po natin dito, ito isa sa mga panunukso na ginagawa ng kaaway. O yung lust of the eyes, tinatawag natin, ito yung Plutus. Ito yung God of wealth. Ibig sabihin, materialism and covetousness. So, yung pagiging materialismo. Yan po yung lust of the eyes. Then, yung tinatawag natin pride of life, o worldly power and ambition. Ito si God of Kratos. Sa Greek word, si God of Kratos, na kung saan siya yung God of power, God of strength. So makikita natin dito na yung itong tatlong ito ang ginamit ni Satanas sa mga una nating magulang kila Eva at Adan. So yung tatlo lang ito, no. So yung panunukso ng diablo na ito sa sistema ng mundo nito, na kung saan nakita natin ang ating unang magulang ay bumaksak, ano, na hindi nila napagdugumpayan itong tatlong ito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, at yung tinatawag nating pride of life. Hindi niya ito na napagtagumpayan. So yung word system, tingnan natin verse 16,
Magkaiba po ito, no? Yung kasalanan will damage you, sin will damage you, but words or word system will possess you. Sin is inward thing, ano? Ito ay nasa loob, but word system is outward things. Worldliness or word system cannot be easily recognized as sin. Like sin is color black, but word system disguised as good and evil. So, halimbawa lang nito, yung mga tungkol sa, halimbawa, ano ba ang pagkakaintindi natin sa tinatawag natin makamundo? Yung makamundo ba yun ng mga nakikita nating laging nando sa beer house, nando sa umiinom, o yung mga nagsusugal, halimbawa, sabihin natin isa na siyang mananampalataya o tagasunod ng Panginoong Jesucristo, pero nakikita natin siya na kumakanta ng mga kanta ng mga Beatles o yung mga kanta ng mga sabihin natin na hindi mga Christian. Maaaring sasabihin natin na siya ay isa ng makamundo o tatawagin natin siyang worldly. Paano kaya nung araw kung ang mga magulang natin ang kinakanta mga paro-parong bukid o kaya yung kinakanta nila ay mga dandansoy. So, ano ang matatawag natin doon? Sila ba yung makamundo? So, ano ba yung pagkakaintindi natin sa tinatawag nating worldliness o yung pagiging makamundo? Halimbawa, marahil yung isang lalaki na lasinggero, binubugbog yung kanyang asawa, maaaring sabihin kagad na ito natin na yung taong ito ay isang makasalanan. We recognize sin. Madali natin ma-recognize na yun ay isang kasalanan o yun ay isang masama. Pero how about kapag ang isang mananampalataya o yung tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay merong negosyo at gustong-gusto niya yung ang lahat ng oras niya inilagay niya sa negosyo, pero ano siya, mananampalataya na pinilinggo nasa simbahan at nagbibigay ng tithes and offering, pero andun yung kanyang marubdob na hangaring yumaman o sumagana ang buhay, kaya ang kanyang buong oras ay napupunta rin sa pagninegosyo. O maaaring nagkakasakit na siya dahil sa sobrang niyang pagbibigay ng panahon niya sa negosyo, kung saan maaaring napapabayaan niya pati pamilya niya. So maaaring tingin natin doon ay hindi siya nagkakasala, pero kung yung makikita natin doon yung kanyang matinding pagnanasa o ambisyon na dumami yung kanyang pera. So yun, maaaring makikita natin dito na maganda yung kanyang makikita yung maganda, pero actually, nandun na siya sa sistema ng mundo na kung saan pati ang pamilya niya ay na pwede niya mapabayaan, pati yung sarili niya, dahil sa kanyang matinding pagnanasa na magkaroon ng maraming pera dun sa negosyo niya. O kaya marahil, yung halimbawa, isang mananampalataya o alagad ng Panginoong Jesucristo na gusto niya sumikat dahil meron siyang talent sa pakanta, gustong-gusto niyang sumikat, gagawin niya lahat para sumikat siya. So, naubos niya yung oras niya sa talagang pati pera niya, sumali siya sa mga contest at kung ano-ano dahil sa kanyang masidhi na ambisyon na pero makikita natin na hindi natin sila matatawag na worldly o makamundo dahil hindi naman siya umiinom ng alak, hindi naman siya kumakanta ng mga kanta makamundo, pero yun nga, the world system, hinahatak na siya ng sistema ng mundo. Hindi natin nakikita. Sapagkat itong sistema ng mundo ay nandun sa politika, andyan sa negosyo, pero ang pinakamatindi, itong sistema ng mundo nito ay nandun na sa tinatawag nating church. Tandaan po natin, yung kasalanan will damage you nga, pero yung system will possess you.
Gaya nung sa Sodom and Gomorrah, makikita natin dito na yung sistema ng mundo ay nandun na sa Sodom and Gomorrah, pero lumapit dun si Lot. So, makikita natin na halos mawasak na siya ng sistema ng mundo. Ang mundo kasi ay talagang nais kang taliin. Nais ka nitong ilayo yung sistema ng mundo. Pwede nating sabihin yung tinatag na Babylon. Babylon really seek you para mapalayo ka sa pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ng Biblia, huwag niyong ibigin ang mundo. Huwag niyong ibigin ang mundo. So, sa James 4:4, yun nga, dito, sabi, adulterer and adulteress, do you know that friendship with the world is enmity with God? Whosoever therefore wants to be friend of the world makes himself enemy of God. Kaya, maliwanag po rito, ang tawag doon sa, yun, na mahal-mahal nila yung mundo, yung sistema ng mundo. Hindi natin alam na we make ourselves enemy of God. Santiago sa Tagalog, mga mangangalo niya. So, ang tawag dito, mangangalo niya. Medyo mabigat po ito. No? Di ba niya nalalaman na pakipagkaibigan sa sanlibutan ay nakikipag-away sa Diyos? Kaya kung sino magnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. So, kasi nga, yung sistema ng mundo, ang may control niyan ay ang kadiliman. Once na minahal mo ang sistema ng mundo, para mo na ring minahal ang tinatawag nating kadiliman. Minahal mo na ang kaharian ng kadiliman, na kung saan ang nandun nagkokontrol nyo na ay si Satanas. Kaya hindi pwede talagang pagsabayin yung pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal sa sanlibutan. So, ulitin ko, ang pagmamahal sa sanlibutan, ilalayo ka lang yan. Yun naman talaga ang layo ninyo. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Yan po yung 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. Anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So maliwanag po ang sinasabi sa atin na hindi natin pwedeng ibigay yung pagmamahal doon. Kasi ito yung nangyayari na kung saan yung sa sistema ng mundo, marahil doon natin nakukuha yung mga provision, doon natin nakukuha yung security, doon natin nakukuha yung kaligayahan. Pero yun ay pansamantala lamang. Hindi po tayo dapat naroroon. Ang tunay na magbibigay sa atin ng security, ng totoong security, totoong kagalakan ng kapayapaan, ay hindi ang sistema ng mundo, kundi sa Panginoong Jesucristo lamang. Sa Juan 3:16-33 sabi rito, ang sabi ni Jesus, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. So, ang Panginoong Jesucristo, pinagtagumpayan niya yung lust of flesh, lust of the eyes, at pride of life. Yung una nating magulang hindi nagtagumpay. Pero ang Panginoong Jesucristo, nagtagumpay na po siya rito. Pinakita niya sa atin na kung siya nagtagumpay, magtatagumpay din po ang bawat isa sa atin. Tandaan nyo, yung panunukso ni Satanas ay hindi naman nababago. Kung ano yung ginagamit niya nung panahon ginamit niya kila Eva at Adan, kung ano yung ginamit niyang panunukso sa ating Panginoong Jesucristo, yun din po sa atin, sa bawat isa sa atin. Ang tawag nga dyan ay 3G, Gold, Gear, and Glory. Lalo na sa lalaki, ay yung babae, Gear. Yung gold, yung kayamanan, at yung tinatawag nating glory. So, ulitin ko, yung God of Aphrodite,
the lust of the flesh, o sa Romans, yun po yung Venus o beauty, sa Roman God, at doon naman sa Kratos, yung tinatawag nating God of Power, doon man sa Roman God ay yung God of Mars, the God of War. Talagang gusto niya ng kapangyarihan. At doon naman sa God of Pluto, so God of Wealth, ito yung God of Mammon. God of Mammon. So ito lang po, ang isa sa tatlong ito, yung matitinding panunukso ng kaaway, para lang tayo, ulitin ko, mapalayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lang naman yung layo niya eh. Para tayo mapalaya sa Hardin ng Eden. Para tayo mapalaya sa tinatawag nating paraiso o sa tinatawag nating presensya ng Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin lahat nito. At ang dapat natin makita, itong mga binabanggit ko ay mismo nasa loob na ng simbahan. Nandun na sa loob ng relihiyon, sa sistema ng mundo, nasa politika, nasa gobyerno, nasa edukasyon, nasa sports, nasa entertainment. Kaya hindi kayo magtataka, minsan ang loob ng church ay nandun na yung sistema ng entertainment. Hindi na mukhang iba na yung kilos at galaw, entertainment na. At minsan, sa loob ng iglesia o sa loob ng church ay naroon na po yung tinatawag nating pamumulitika. Talagang sistema ng mundo. Tandaan po natin, hindi naman masama na maging politiko. Ang problema, kung ikaw ay malulod na sa sistema ng politika. Yun ang mabigat. Maaring tuwing linggo, nangangaral ka ng salita ng Diyos. Sa ibang araw andun ka, lumalangoy ka sa sistema ng politika. Baka malunod ka, yun ang problema. O kaya yung sa entertainment, makikita natin in the world of entertainment, Hollywood. Pero yan ay halos nandyan na sa loob ng simbahan, na minsan yung mga leader, para silang mga rockstar, mga celebrated talaga mga celebrated. Talagang pinapalakpakan na. Alam po natin na iisa lang yung hari, isa lang talagang hari ng buong mundo, ang Panginoong Jesucristo. Pero gaya sa entertainment, lahat ng ginawa nilang hari, yung ginawa nilang hari na aksyon, ngayon, namatay na. Yung ginawa nilang hari ng mga musika, o popstar, the king of popstar, sabi nila. Ayun, wala na, todas na. Kaya yung mga ginagawa nilang hari, kasi ganun talaga Maaring dun sa sistema ng mundo, katulad ng pinakita ng Diablo, nung tinukso ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, ayan, lahat ng kingdom na yan, bibigay sa'yo, pati ang kaluwatian yan. Sumamba ka lang sa akin. Yun po ang sabi ng Diablo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po sinang-ayunan yon ng ating Panginoong Jesucristo. So, ganun din po sana sa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, darating at darating yung mga tuksong ito. At minsan, hindi natin napupuna. Disguised kasi ito at least yung sin nakikita natin. Pero itong sistema ng mundo, kasi good and evil Merong mabuti at masama. Kaya I hope na pag pinagpatuloy pa ho natin ito, ng ating pag-aaral, marami pa ho tayong makikita. At I hope na ang Panginoong Jesucristo po ang magbigay sa atin ng maraming kapahayagan tungkol dito. Kung saan yung sistema nito ay mapagtatagumpayan po natin. Tulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na dinaig niya na ang sanlibutan. Dinaig niya yung lust of the flesh, lust of the eyes, at yung tinatawag nating pride of life. So, dinaig niya yung kayabangan, dinaig niya yung nasa ng mata at nasa ng laman. Kaya lahat po ng magiging tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay merong kapanatagan na magtatagumpay po. Dahil yung pong ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay po.
habang nandito siya sa lupa. So, tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral nito at sundan lang niyo po yung mga vlog na ito. Ito po ang inyong kaibigan, si Vlogger Gil, si Vlogger Hill. Narito po ako upang patuloy na bigyan kayo ng mga aral o mga papahayagan tungkol dito. Gandang gabi sa inyo lahat. God bless you po. Mahal po kayo ng ating Panginoon.